Kumusta kayo? Napag-isipan nyo na ba kung paanong ang mga bagay mula sa lumang templo, yung mga libong-libong taon na, ay may koneksyon pala sa mga propesiya tungkol sa katapusan ng mundo? Well, yan mismo ang sisilipin natin ngayon. Tatalakayin natin ang dalawang mahiwagang bagay, isang gintong mangkok at isang gintong suuban, at kung ano ang sinasabi ng mga ito tungkol sa mga huling araw. Ito yung tanong na nasa puso ng lahat, di ba? Paanong yung mga sinuunang gamit na ito ay biglang may hawak pala ng susi sa isa sa mga pinakamalaking kaganapan sa buong kasaysayan? Mukhang simpleng tanong, pero malalim ang sagot. Tara, samahan niyo kong alamin. Sige, heto yung magiging roadmap natin. Magsisimula tayo sa pundasyon, yung dalawang altar. Tapos titingnan natin kung paanong ang mga dasal ay nagiging trigger ng paghuhukom. Aakyat tayo sa pagbubukas ng ikapitong tatak, dadaan sa pagtubos ng santuaryo, tapos bababa tayo sa huling pitong salot at tatapusin natin sa grand finale, ang paglilinis ng buong universe. Ready na ba kayo? Simulan na natin! Okay, bago tayo dumiretso sa aklat ng pahayag, kailangan muna nating bumalik sa pinagmulan ng lahat. Saan yun? Sa aklat ng Levitico. Para kasi maintindihan natin yung panghihitin sa dulo, kailangan nating magets yung mga sinuunang ritual. Dito talaga nag-uugat ang lahat ng ito. So isipin nyo yung sinaunang tabernakulo. May dalawang super importanteng altar dyan. Sa labas, sa may courtyard, andon yung tansong altar. Dyan ginagawa yung mga animal sacrifices, dyan din galing yung apoy. Tapos, pag pumasok ka sa mismong tolda, bago ka makarating sa pinakabanal na lugar, makikita mo yung gintong altar. Iba yung purpose niyan, para naman yan sa pagsusunog ng insenso. So makaiba talaga sila ng pwesto at gamit. At ito yung critical part, yung dapat nating tandaan. Sinasabi dito na yung nagbabagang uling o yung apoy na gagamitin para sa insenso ay kinukuha mula sa altar sa labas. Ibig sabihin, yung apoy mula sa sakripisyo, yun din yung apoy na nagdadala ng panalangin sa loob. Hindi sila pwedeng paghiwalayan, konektado sila. Okay, so hawakan natin yung idea na yan. Ngayon, lumundag tayo sa aklat ng pahayag. Dito, yung mga gamit na yon sa templo, hindi na lang sila basta mga gamit. Bigla silang nagkaroon ng mas malalim, mas cosmic na kahulugan. Sila pala yung magiging instrumento sa mga kaganapan sa katapusan ng panahon. Unahin natin yung gintong mangkok. Sinasabi sa pahayag na ang mamangkok na ito puno ng insenso. Pero yung insenso, hindi yan literal na insenso. Simbolo yan ng mga panalangin. At hindi lang basta panalangin, kundi panalangin ng mga martir na sumisigaw para sa hustisya. Tapos andyan naman yung gintong suban. Anong laman ito? Apoy. At tulad ng natutunan natin sa Levitico, hindi ito basta apoy. Ito yung apoy na galing mismo sa altar ng sakripisyo. So ito naman yung kumakatawan sa pagtubos sa sakripisyong nagawa na para sa kasalanan. So dito na natin nakikita yung buong picture, para siyang isang banal na formula. Sa isang banda, merong kang gintong mangkok na puno ng panawagan para sa hustisya. Sa kabilang banda, may gintong suban na may apoy ng pagtubos. Tapos, pinagsasama sila sa gintong altar. Napaka-powerful ng idea na yan. Ibig sabihin, ang panawagan para sa paghuhukom ay kailangang isama sa katotohanan ng pagtubos bago ito iharap sa trono. Okay, so kailan at paano nangyayari itong napakalaking event na to sa langit? Well, hindi yan basta-basta. May tamang timing yan at nakalink yan sa isa sa pinaka-inaabangang prophetic events, ang pagbubukas ng ikapitong tatak. At eto pa ang isang mind-blowing detail mula sa ating source. Tila may hinihintay na tamang bilang o parang quota yung mga panalangin na to. Isipin nyo parang isang sisidlan na unti-unting napupuno. At kapag napuno na ang gintong mangkok, kapag naabot na yung bilang na yon, yun na yung hudyat. Ang mga dasal mismo ang nagtitrigger ng pagsisimula ng huling paghukom. So, ito yung pagkakasunod-sunod. Una, bubuksan ang ikapitong tatak. Magkakaroon ng katahimikan sa langit. Sa moment na yon, iaalay yung pinagsamang insenso at apoy. Pagkatapos, isa-isang tutunog ang mga trompeta. Habang nangyayari yan, napupuno ng usok yung amoy ng mga panalangin ang buong santuaryo. At sa pagtunog ng ikapitong trompeta, yun na. Simula na ng dakilang pagtubos at ng pagbuhos ng huling mga salot. Okay,
Palalalimin pa natin yung konsepto ng pagtubos. Kasi ayon sa binabasa natin, hindi lang ito para sa mga tao. Ito'y isang proseso ng paglilinis na hindi sa lupa nagsisimula, kundi sa mismong kalangitan. Balik tayo ulit sa Levitico para sa isang mahalagang clue. May sinaunang panuntunan doon na kapag yung punong saserdote ay pumasok na sa Holy of Holies para sa araw ng pagtubos, bawal pumasok ang kahit sino. Tandaan nyo yung prinsipyong yan. Kasi yung prinsipyong yun din daw yung mangyayari sa cosmic scale. Sa aklat ng pahayag, habang nagaganap ang pagtubos sa langit, mapupuno ito ng usok at walang sinuman ang makakapasok. Ang langit mismo ay parang naka-lockdown habang isinasagawa naman ang paghatol dito sa lupa sa pamamagitan ng 7 salot. At yan na nga, dumako na tayo sa resulta dito sa lupa ng lahat ng nangyayari sa langit, ang huling 7 salot. Mahalagang tandaan, hindi ito basta-bastang parusa. Ito ang direktang sagot sa mga panalangin para sa katarungan na nasa gintong mangkok. Ito'y isang interesting na debate. Yung gintong mangkok ba na may panalangin at yung mga mangkok na may salot, iisa lang? Ayon sa isang pananaw, oo. Yung mga dasal mismo nag-transform at naging puot. Sa kabilang pananaw naman, hindi. Inilay yung panalangin at bilang sagot gumamit ang Diyos ng ibang mga mangkok para sa salot. Pero kahit ano paman sa dalawa, yung bottom line ay pareho. May direktang koneksyon ang panalangin sa paghuhukom. At syempre, hindi aksidente ang numerong 7. 7 anghel, 7 mangkok, 7 salot. Sa simbolismo ng Biblia, ang 7 ay numero ng pagiging kumpleto, perpekto at pinal. So kapag sinabing 7 salot, ibig sabihin, ito na yon. Ito na ang huling yugto, ang ganap na pagtatapos ng paghuhukom. So narating na natin yung dulo. Ano ba talagang pinakalayunin ng lahat ng ito? Pagkatapos ng apoy at pag-uukom, ano ang kasunod? Tingnan natin yung huling yugto, isang paglilinis na hindi lang sa lupa, kundi sa buong sansinukob. Ayon sa ating source, may 3 hakbang ang cosmic cleansing na to. Step 1, lilinisin muna yung santuaryo sa langit. Step 2, lilinisin ang Hades, o yung mundo ng mga patay, sa pamamagitan ng paghatol dito sa lupa. At step 3, ang grand finale, ang pagtatatag ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Isang total reset para sa lahat ng nilikha. Kaya para buuin ang lahat yung buong dramatikong sequence na pinag-usapan natin, yan pala ang ultimate fulfillment nung sinaunang ritual ng araw ng pagtubos. Pero this time, hindi na lang sa loob ng isang templo. Isang paglilinis na sumasaklaw sa lahat para permanenteng alisin ang kasalanan sa buong sangnilikha. At para tapusin, iiwan ko kayo ng isang tanong na ito para pagnilayan. Sa gitna ng apoy, usok at paghuhukom, paano ipinapakita ng interpretasyong ito ang koneksyon sa pagitan ng pag-ibig na naglilinis at ng katarungan na humahatol? Isang komplikadong ideya na nag-uugnay sa dalawang bagay na tila magkasalungat. Maraming salamat sa pagsama ninyo. Hanggang sa susunod!